isang tao yung pakiramdam na ikaw ay hahanap-hanapin at siya naman pakiramdam niya ay hinahanap-hanap din siya? Paano mo ma-appreciate ang kanyang presensya sa pamamagitan mo? Na kung saan ang isang taong hopeless, na parang wala ng pag-asa at halos magpatiwakal na, but because of you, in your presence, in your character, that someone will rise. At dahil sa'yo, yung dating parang basura ay naging isang tunay na mahalagang hiyas. And that's what Abba Yahweh has to be. Na ikaw ang magsisilbing, kumbaga sa kutsilyo, hasaan ka. Ikaw yung magiging dahilan kung bakit magiging matalim ang isang metal. Dapat isa kang hasaan. Dapat ikaw yung dahilan kung bakit maraming tao yung mag-aalab ang kalooban na manatiling matibay, matatag sa pananampalataya, na kahit siya ay pubod ng hirap at kahit parang siya ay pinagsakluban ng langit at lupa, pero dahil sa'yo, nang makita ka niya, nang makilala ka niya, nang makausap ka niya, pakiramdam niya, siya na si Superman at si Wonder Woman. Ikaw dapat ang magsisilbing kalakasan, magsisilbing liwanag sa isang taong akala niya'y wala ng pag-asa ang kanyang buhay dahil nakagulong siya sa malawak na kadiliman. Matthew 5:16, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Dapat ikaw yung magsisilbing liwanag, naliliwanag sa labas. At kahit sa loob, yung liwanag mo nagniningning, na hindi kayang pigilan sa araw at oras na ikaw ay dumating. Kaya may mga kanta at may mga tula, katulad ni Sister kanina tumula. Alam niyo ba, ang sarap sa pakiramdam ng unang panahon, yung mga taong magagaling tumula. Nang ikay aking makita, di ko na maipaliwanag ang nadarama. Mahirap makatulog, kakaisip sa iyo. Subalit, nang ikay mawala, akala ko katapusan na ng mundo. Ngunit salamat, nang ikay bumalik, pakiramdam ko, ako ay nasa langit. Ang buhay natin, dapat ikaw ang laging magbibigay ng kulay sa isang drawing na walang kulay. Ang sarap sa piling, katulad ni Yeshua, nang siya'y dumating, ang sanlibutan na madilim sa kasalanan, ang liwanag ang nangibabaw dahil sa pag-ibig na taglay at dala ni Yeshua. At salamat kay Amang Yahweh, binigyan tayo ng pag-ibig. Dahil kung hindi dahil sa pag-ibig na yun, wala tayo lahat dito. Purihin sa Amang Yahweh. Magpakailanman. Basta palakpak para kay Amang Yahweh. Bata ako, ignorante ako. Madaling humanga at madaling magkagusto. Kapag may nakikita akong isang tao, bagamat lalaki, hinahangaan ko ng todo. Lalo na kapag narinig ko ang galing niya tumipa ng tono sa pamamagitan ng mga instrumento. Ang gitara, pangarap ito nung unang panahon ng mga kalalakihan, lalo ng mga kabinataan. Kapag hinawakan niya ng isang lalaki, mapalalaki o babae, kinikilig pag narinig ang isang magaling na lalaki. Bakit? Kahinaan ng lahat ng tao, ang isang taong talentado. Bakit kapag talentado ka, walang malungkot na hindi magsisilayan ang matamis na hindi sa kanyang labi? Si Abba Yahweh binigyan tayo ng talento. Mateo 15. Binigyan ni Abba Yahweh ng talento ang isang tao na 5, at may taong binigyan si Abba Yahweh ng 2 talento. Meron din siyang binigyang 1 talento. At sa 3 binigyan ni Abba Yahweh
Yung 5, naging madiskarte at matalino. Yung 5 ay naging 10. Yung 2 na binigyan ni Abayawi ng 2 talento, dahil naging magaling at mahusay sa paggamit nito, nadagdagan ng 2, naging 4 ito. Subalit yung isa na binigyan ng talento ni Abayawi, hindi ginamit ang talentong meron siya, itinago at hindi pinalago. Kaya si Abayawi nagalit sa isang taong kapos ang diskarte sa buhay. Kaya sabi ni Abayawi, ikaw isa lang ang iyong talento, di mo pinahalagahan at di mo pinalago, babawiin ko sa iyo ito. Nais ni Abayawi, ikaw, kung ano ang meron ka, pag-ibayuhin at usahin mo. Dahil ayaw ni Abayawi na hindi mo ina-appreciate, di mo pinahahalagahan ang regalong bigay niya mula sa kanya para sa iyo. Nais ni Abayawi, lahat tayo ay matuto. Nasaktan ka, matuto ka. Hindi yung nasaktan ka, gusto mo lang masaktan na masaktan, kamangmangan. Nais ni Abayawi, habang nasasaktan, lalong tumatapang, lalong gumagaling dahil natututo. At kapag ikaw ay natuto, ibahagi mo ito sa taong kailangan ito. Kaya nga nasabi, John 5:39, magsaliksik ka, sabi ni Yeshua. Bakit nais ni Abayawi na magsaliksik ka? Nais ni Abayawi na ang lahat ng kanyang anak ay maging matalino. Ayaw ni Abayawi ng bobo. Ayaw ni Abayawi ng mangmang. Sabi ng mga Kastila, tonto. Alam niyo ba, tingin ng mga Kastila sumakop sa ating mga Pilipino noong unang panahon? Ang mga Pilipino ay mga tonto, ignoramos, Grabe na. at erehe. Bakit? Kasi ang Pilipino noong unang panahon ay kapos at salat sa kaalaman. Subalit ng matuto, talo pa ang mga dayuhan pagdating sa katangian at kaalaman. Kaya ang gusto ni Abayawi, ikaw manatiling mapagpakumbaba, kasi ang tao katulad ng mga Pilipino na madaling matuto. Kaya ako parating sa ibang bansa, mga Pilipino, number 1 sa lahat ng bagay, because we are fast learner kind of people. Dahil sa bilis natin maka-adapt sa lahat ng bagay, tayo po ang isa sa mga hinahangaan ng mga banyaga. At bilang isang ganyang mahusay na nilalang, ang nais ni Abayawi, ikaw ay manatiling mapagpakumbaba. Ayaw kasi ni Abayawi na ikaw ay habang natututo at lumalago ay nagiging mapagmataas. Don't forget that before we are once ignorant. And that ignorance, yung pagiging ignorante, nawala. Bakit? Kasi tayo ay nagiging matalino. Kaya Luke chapter 2:42 and Luke 2:52, example ito ni Yeshua na ang bata lumalaki, napupuspos ng karunungan habang lumalaki at lumalakas. Ganon din si Yeshua. Nang siya'y lumalaki at lumalakas ang pangangatawan, napupuspos ng karunungan at nagbibigay lugod sa Elohim at sa mga tao. At nais ni Abayawi na habang ikaw ay lumalaki, lumalago, umunad, umuusay at tumatalino, nais ni Abayawi, manatili ka mapagpakumbaba. Huliin sa Abayawi, Pakailanman. kaya a someone, a person who knows to be humble always, alam nyo, he is the one who is so blessed. Siya yung pinakapinagbalang tao, ang isang taong magaling magpakumbaba. Yung alam niya kung paano yumuko, yung alam niya kung paano ibaba ang kanyang sarili, kaysa sa isang tao hindi niya na alam kung paano yumuko at bumaba. Mas kinakahabagan at ikinatutuwa ni Abayawi ang isang taong mapagpakumbaba ayon sa Mateo 5:3. Because ang isang taong mapagpakumbaba ay may pangako na ang mga mapagpakumbaba Sa taas. sa kanila ang kaharian ng langit. So there is a blessings and promise to those who are humble. At alam niyo ba yung mga mapagpakumbaba, hindi lang po sila mabait, malakas po ang kanilang pakiramdam at malagaling din silang magpangiti ng isang taong nakasimangot.
Ang dami ko pa nakita humble. Ang dami ko pa nakita mga taong napaka-baba ng kalooban. At dahil sa ganyan nilang katangian, maraming tao po silang nai-influensyahan. At alam nyo, gaya na nabanggit ko kanina, kapag ikaw ay isang biniyaan ng mga talento ni Abayawe, maraming nakasimangot, maraming seryoso, maraming suplado-suplada, istrikto at istrikta. Pero merong isang tao, bagamat seryoso ka, pag dumaan sa tabi mo, karaniwan, mapapalingon ka. Papasok sa isip, sino kaya ang lakas ng datingan? Hindi malakas yung hangin. Malakas na talaga yung dating. Di ba kasing malakas ang hangin, iyabang lang rin eh. Mapapalingon ka rin sa taong mayabang. Pero yung taong malakas ng dating, sa tingin mo, may lang palapita. Pero bakit napapalingon ako? Lalo na pag siya ay nagsasalita. Lalo na pag kumanta. Yung puso mo, parang hinahaplos-haplos. Parang kang hinihilot na ikaw ay pagod, matapos kang mahaplos. Ay, ang sarap sa pakiramdam. May tao na bagamat ikaw ay malungkot, magugulat ka na lang, mapapangiti ka na lang puso. Lalo na pag hinarana ka na niya. Si Abayawe nagbigay ng katangian, ng mga kakayahan, ng mga abilidad na sinasabi sa unang Korinto 12 na sinabi ni Deacon Genesis,